Isa sa mga nakakasyak sa mga bago pa lang na naglilingkod ay yung kapag ginalingan, mas marami ang responsibilidad na naiaatang. Dahilan ito para ang iba ay madala at yung iba naman ay ma-burnout. Kapag ganyan ang sitwasyon, parang naiinis ang iba dahil ginalingan mo naman. Bakit dinagdagan pa? Ang resulta nito kadalasan ay paglilingkod na may halong sama ng loob. Yun bang tipong deep inside ay gusto mo nang magprotesta? O kaya naman, yung ginagawa mo nga ang pinagagawa pero talagang hindi mo maialis sa isip mo na bakit ikaw na naman? Kailangan nating maunawaan ang tama ito para maging tama din ang reaksyon natin sa mga pagkakataong kagaya nito. Mapanganib kasi at hindi na tama yung naglilingkod ka pero puro sama ng loob. O kaya naman yung na-overload ka kaya na burnout. Parte ng kasagutan dito ay ang maunawaan kung bakit pag ginalingan, lalong nadadagdagan ang naiaatang. Ayon sa Mateo chapter 25 verse 21, sumagot ang amo niya, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan." Ilang bagay ang makikita dito. Una, mapapansin na kapag pala kinilala ng Diyos ang iyong katapatan, ay bibigyan ka pa ng mas maraming responsibilidad. At ang pagdating ng maraming responsibilidad ay hindi dapat ikasama ng loob. Ito pala ay reward ng Diyos sa mga natagpuan niyang tapat. Pangalawa, may paanyaya ang Diyos na makibahagi sa kanyang kaligayahan. Sa English, ang sabi ay, "Let's celebrate." Ang dapat pala ay magdiwang pa tayo sa halip na sumama ang loob natin at mainis kapag tila dumadami pang lalo ang mga pinapagawa. Tama lang naman na mag-regulate ka kasi baka nga masobrahan at ma-burnout. Pero wag naman yung mamasamain o kaya ay tatanggi ng basta-basta bago alamin kung kalooban ba ng Diyos o hindi ang karagdagang responsibilidad. Kung nasa lugar naman ang pagde-delegate sa iyo at ito ay dahil nakikita ang dedikasyon mo, i-develop mo ang tamang attitude para lalong gumanda ang serbisyo mo. Sa ministry, kapag ginalingan mo at nalugod ang Diyos sa iyo, ay bibigyan ka pa ng mas maraming responsibility. Dahil nakikita ng Diyos na ikaw ay tapat at mabuting lingkod. Huwag sasama ang loob. Sa halip, piliing maging tapat dahil nakikita naman pala ng Diyos ang ginagawa mo para sa Kanya. Kaya, asa ka pa. Nabe-burnout ka na ba sa paglilingkod at kailangan mo ng encouragement? Comment and share your experience para ikaw ay aming maipanalangin. Salamat po.